Nang dumating ang unang F-16 na galing West sa Ukraine noong Agosto 2000 at 24, maraming nagsabing posibleng game changer ito sa digmaan. Hindi man manalo ang F-16 sa labanan sa Ukraine, magbubukas ito ng oportunidad sa mga piloto ng Ukraine para sa mga operasyong dating imposible. Tumatanda na ang fleet ng Soviet-era fighter jets ng bansa. Ginagamit ng Ukraine ang F-16 nila ng epektibo, pero hindi ayon sa inaasahan ng kanluran o Russia. Hindi epektibo ang tradisyonal na taktika ng kanluran sa matinding labanan sa Ukraine, kaya napilitan ang Ukraine na ulitin ang mga dating ginagawa laban sa puwersa ni Vladimir Putin. Gumagamit ngayon ang mga piloto ng Ukraine ng matatalinong taktika para malampasan ang air defenses ng Russia. Nalaman namin ang tungkol sa mga taktikang iyon at kung bakit di epektibo ang tradisyonal na kanluraning paggamit ng fighter jet ayon sa komento ng isang piloto sa video ng Ukrainian Air Force. Ang pilotong iyon, na ayon sa Warzone o TWZ, ay mukhang kabilang sa mas nakatatandang henerasyon ng mga piloto ng Ukraine, ay nagpapaliwanag na ang mga taktikang itinuro sa mga piloto ng Ukraine bago dumating ang F-16 sa kanilang bansa ay hindi talaga ang mga kailangang malaman ng mga piloto. Pagbalik namin sa bansa, hinarap namin ang realidad, sabi ng piloto. Hindi angkop ang mga taktikang itinuro sa amin para sa digmaang nilalabanan namin. Parang kakaiba ang pahayag na ito sa unang tingin. Ang F-16 ay hindi na bago bilang isang platapormang panghimpapawid. Ayon sa Lockheed Martin, na siyang gumagawa ng jet, ang F-16 ay unang naisip noong unang bahagi ng 1970s at ang mga unang modelo nito ay opisyal na nagsimulang gamitin pagsapit ng dekada, 1980. Ibig sabihin, mas matanda pa minsan ang jet na ito kaysa sa mga eroplano ng Ukraine bago ang pagsalakay ni Putin. May 50 taon silang karanasan. Ang mga instruktor ng NATO na nagturo sa mga piloto ng Ukraine sa paggamit ng mga jet ay eksperto talaga rito. Tama ang palagay na iyon sa technical na aspeto. Walang naging problema ang Ukraine dahil naturuan ng maayos ang mga piloto nila sa pagpapalipad ng bagong jet. Nagkaproblema dahil hindi angkop ang mga taktika mula sa NATO trainers sa digmaan ng Ukraine kontra Russia. Bakit ganoon? Ang pangunahing problema ay inaakala ng mga taktika ng NATO na ang sino mang magpapalipad ng F-16 ay gagawin ito sa isang sitwasyon kung saan nakuha na ng kanilang mga kakampi ang kontrol sa himpapawid sa lugar kung saan nagaganap ang digmaan. Ang kahulugan ng air superiority ay itinakda noong Abril 1931 sa isang edisyon ng Royal Air Force sa Quarterly. Sinabi ng publikasyon na ang air superiority ay maaring ilarawan bilang pagkamit ng kalayaan sa operasyon ng ating sariling mga eroplano at ang pagtanggi nito sa kalaban. Nilinaw ng publikasyon na hindi ibig sabihin nito ay naubos na ang Air Force ng isang panig o ganap nang nagdomina ang kabila. Ibig sabihin ng air superiority, mas madalas magtagumpay sa misyon ang panig na may mas malakas o magaling na Air Force kumpara sa kalaban. Ibig sabihin, ang mas nakakataas na panig ay bahagya lang nababantaan ng kalabang Air Force. Hindi naman gaanong nagbago mula noong ibinigay ang halos isang siglong gulang na definisyong iyon. Ang air superiority ay isang bagay na wala ang Ukraine sa laban nito kontra Russia. Nakikita natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga pagtatangka ng Ukraine na gamitin ang kanilang F-16 base sa paglalarawan ng isang misyon na ibinigay ng piloto sa video na nabanggit natin kanina. Pero ang pinakamalaking hamon para sa amin ay ang banta mula sa kalaban sa himpapawid na pumigil sa amin na makarating sa target ayon sa piloto tungkol sa misyon. Ipinapakita ng banta mula sa kalaban sa himpapawid na wala pang air superiority ang Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Ibig sabihin, hindi lubos ang bisa ng NATO strategies na itinuro sa mga piloto ng bansa. Ipinaliwanag ng piloto na imbes sundin ang tradisyonal na estratehiya ng NATO, nagtrabaho sila bilang grupo ng 3 eroplano at pinilit ang kalaban na magpalipad ng 2 misil mula sa magkaibang direksyon. Dahil dito, nagawa ng strike plane naming sirain ang target at ligtas naming naibalik ang grupo sa airfield. Nakabalik kami sa pamilya at eskadron na para rin sa pambansang interes. Ayon sa ulat ng piloto, madalas may air superiority ang mga Western pilot sa anumang rehiyon. Kaya nabuo ang pananaw ng pagiging dominante na isinama sa doktrina ng pagsasanay
kahit wala talagang ganoong kalamangan. Hindi sapat ang mga taktika ng NATO para sa Ukraine. Malamang, hindi rin agad makakamit ng Ukraine ang air superiority sa sarili nilang teritoryo. Ito ay dahil walang sapat na lakas ang Air Force ng bansa para makuha ang ganoong kalamangan. Binibigyang diin iyan ng World Directory of Modern Military Aircraft o World Directory of Modern Military Aircraft. Ayon sa World Directory of Modern Military Aircraft, 2,026 Ukrainian Air Force inventory, may 200 at 61 aktibong unit ngayon ang Ukraine sa kanilang Air Force. Kasama na siguro dito ang fighter jet na binigay ng Western na kaalyado sa Ukraine. Kahit nakakatulong ang mga ito sa iba't ibang operasyon tulad ng pag-atake, lohistika, suporta, at espesyal na misyon, kulang para rin ang bilang ng mga ito para protektahan ang buong Ukraine. Huwag na nating isipin ang pagtiyak na kaya nilang talunin ang mas malaking Air Force ng Russia at ang mga air defense nito, particular. May 105 na eroplanong panglaban o pang-atake ang Ukraine na hindi lahat ay aktibo, kahit na hindi naman sila mahina bilang isang puwersang panghimpapawid. Ayon sa ulat, pumapangalawa ang Ukraine sa ika-30 mula sa 100 at 29 air service na nire-report, ngunit hindi sapat ang bilang nito. Mas marami talagang eroplano ang Russia at nilalagyan pa nila ng air defense ang mga nasakop nilang bahagi ng Ukraine, kaya delikado ang paglipad doon. Naglabas din ang World Directory of Modern Military Aircraft ng ulat sa Russian Air Force para 2,026 at nakakagulat ang bilang. Ayon sa organisasyon, mayroong 3,677 na eroplano ang Russia sa kanilang aktibong inventaryo, kaya't halos 14 na beses na mas malaki ang aktibong Air Force nila kumpara sa kayang ilabas ng Ukraine. Ayon sa World Directory of Modern Military Aircraft, ikatlo sa pinakamalakas ang Air Force ng Russia, kaya dapat ay may air superiority na sila sa Ukraine. Ngunit hindi pa rin nila ito nakakamit. Ipinapakita rin nito kung paano nilalabag ng digmaan sa Ukraine ang mga inaasahan ng tradisyonal na doktrinang kanluranin. Ayon sa United Kingdom Defense Journal noong Marso 2025, nabigo ang Russia makuha ang air superiority sa Ukraine kahit mas marami silang eroplano. Sobrang sama ng sitwasyon para sa Russia na napilitan silang gamitin ang kanilang mga tactical na eroplano, tulad ng makabagong Su-34 fighter jet bilang parang lumilipad na artilyerya, na nagpapakawala ng mga misil at bomba sa Ukraine mula sa malayong likod ng linya ng kalaban. Napatunayan ng Ukraine na mahusay silang sumira ng mga eroplanong Ruso sa kanilang teritoryo kahit walang sariling eroplano. Sabi ng Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan ang Russia ng 434 na eroplano, 300 at 47 helicopter at 1,200 at 69 anti-aircraft warfare units mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Sana ay nakatulong iyon para makamit ng Russia ang sarili nitong air superiority. Pero ang kinalabasan ay isang digmaan kung saan wala sa dalawang panig ang may air superiority na inaasahan sana. Hindi na ipamalas ng Russia ang lakas ng kanilang bilang dahil naging maingat na sila ngayon at iniiwasan hanggat maaari na ilapit ang kanilang mga eroplano sa mga puwersa ng Ukraine. Hindi nakuha ng Ukraine ang inaasahang air superiority mula sa F-16 training ng NATO dahil kulang sila sa eroplano at malakas pa ang air defenses ng Russia. Sa kabila ng malalaking pagkalugi nito, hinarap din ng Ukraine ang iba pang mga pagsubok sa pag-aaral kung paano gamitin ang F-16. Ang paraan ng NATO, ayon sa piloto na nagpaliwanag ng pagkakaiba ng pagsasanay ng NATO at ng nangyayari sa Ukraine, ay binibigyang diin iyon. Humarap sa maraming hamon ang mga piloto ng Ukraine mula sa oras na pumasok sila sa mga cockpit ng kanilang bagong eroplano. Ayon sa kanilang mga tagapagsanay na naglarawan ng tunay na mahihirap na kalagayan na dinaranas ng mga trainee pilot ng Ukraine. Ayon sa mas matandang piloto, kailangan ng mga pilotong ito pag-aralan ang bagong kagamitan at patakaran sa paglipad, lalo na sa sibilyang himpapawid na kakaiba sa nakasanayan nila. Dagdag pa rito, sa likurang bahagi ng cockpit, mayroong instruktor na hindi nakakaintindi ng kahit isang salita sa wikang Ukrainian. Ang communication ay sa Ingles, particular na aviation English, ayon sa ulat ng TUZ. Sabi ng mga piloto, hindi maiiwasan ang mga ganitong issue. Natural na gagamitin ng mga tagapagsanay ng NATO ang Ingles bilang isang uri ng universal na wika dahil sa nakatuon sa kanluran ang kalikasan ng NATO. Hindi rin inaasahan na mabilis nilang matutunan ang wikang Ukrainian para maturuan agad ang mga piloto ng Ukraine.
Hindi na rin kailangan matutunan ang wika ng husto para maiparating ang kanilang punto. Habang nagtuturo sa mga tao magpalipad ng jet na halos doble ang bilis sa tunog. Nakakapagod, ayon sa piloto. Pero may layunin kami. Alam naming hinihintay kami sa bahay habang binobomba ng kalaban ang mga lungsod. Pinapatay ang tao at sinasakop ang teritoryo namin. Kinaya namin hanggang dulo at nagpatuloy sa landas na ito. Ang mga hindi pagkakaintindihan ay nagdagdag sa hamon ng mga piloto ng Ukraine sa paggamit ng F-16. Ngunit ang pangunahing issue ay ang pagkakaiba ng pananaw ng NATO at ng aktwal na sitwasyon sa Ukraine. Pinalala pa ang hamon dahil nagagamit ng Russia ng husto ang Air Force nito sa mga teritoryong nakuha nila mula sa Ukraine. Binanggit ng piloto na nananatiling banta ang Russia sa sinumang posibleng umatake gamit ang F-16 ng Ukraine dahil sa lawak ng mga fighter interceptor aircraft ng Russia. Kabilang dito ang Mikoyan Gurevich, 31 Sukhoi, 35 at Sukhoi, 57 na mga eroplano. Bagaman hindi madalas pumasok sa teritoryo ng Ukraine ang mga eroplanong ito, gaya ng inaasahan ng marami, noong nagsimula ang digmaan sa Ukraine. Malaking problema sila sa mga piloto ng F-16 ng Ukraine sa mga okupadong teritoryo tuwing maglulunsad ng pag-atake. Kaya nilang manatili sa combat zone sa mataas na altitude at hintayin ang aming mga grupo para umatake. Pero ayon sa piloto, wala kaming ganitong kakayahan. Pagsamahin mo ang mga naghihintay na Russian fighter jets na ito, kasama ang mga air defense system na kayang pabagsakin ang mga F-16 mula sa himpapawid kapag masyadong napalapit ang jet. Isa pang rason kung bakit di magamit ng Ukraine ang F-16 gaya ng NATO. Malakas ang depensa ng Russia, kaya mahirap makuha kahit kaunting air superiority. Sa kabila ng lahat ng problemang ito, pwede sanang sumuko na ang Ukraine sa kanilang F-16 na proyekto, pero hindi iyon ang paraan ng mga Ukrainian. Dahil palagi silang nakakahanap ng paraan. Nag-adjust ang Ukraine sa mahirap na sitwasyon. Kinailangang pag-isipan ulit ang mga estratehiya. Nakaimbento ang mga piloto ng Ukraine ng malikhaing paraan para magdulot ng pinsala gamit ang F-16 nila. Hindi nila kailangang sumunod sa NATO training para magdulot ng ganoong pinsala. Anong kakaibang ginagawa ng mga piloto ng F-16 ng Ukraine? Mahalaga ang mababang altitude na paglipad sa bagong estratehiya nila. Nabanggit ng piloto na kayang panatilihin ng Russia ang mga jet sa standby sa mataas na altitude sa sinakop na Ukraine. Sabi ng piloto, delikado rin ang air defense ng Russia. Kahit makaiwas ang piloto ng Ukraine sa mga eroplano ng Russia, kailangan pa rin silang mag-ingat sa surface-to-air missile. Madalas solusyon ang paglipad sa mas mababang altitude. Dahil sa ganitong paraan, mas mahirap para sa mga radar ng air defense ng Russia na matukoy ang paparating na F-16 at mas mahirap din para sa mga missile guidance system na mag-lock at subaybayan ang kanilang mga jet habang lumilipad. Ayon sa The Military Show, galing ang mga kahirapan sa iba't ibang salik. Ang ingay sa paligid tuwing mababa ang lipad ay maaring makalito sa mga sistemang paniktik ng Russia para matukoy ang F-16. Sa ilang pagkakataon, ang mababang paglipad malapit sa lupa ay nakakaharang din sa malinaw na signal ng radar na ginagamit para matunton ang mga target sa himpapawid kapag ang mga iyon ay nasa bukas na ere. May panganib din ang mababang paglipad dahil isang maling galaw ay puwedeng magdulot ng pagbagsak. Dagdag pa, hindi perpekto ang mababang lipad para iwasan ang depensa sa himpapawid ng Russia, ayon sa piloto. At kailangan din naming gumamit ng mga taktika sa pagmamanobra kapag may kalabang eroplano na lumalapit sa amin, tina-target kami, at nagpapakawala ng mga air-to-air missile sa aming mga eroplano. Pero kahit ganito, sa kabila ng limitadong kakayahan, tinatapos pa rin namin ang aming misyon. Alam naming may panganib kaming hinaharap. Mukhang mas madalas na gumagana ang estratehiya kaysa hindi. Maaaring nakikita rin natin na ang mga piloto ng F-16 ng Ukraine ay kumukuha ng inspirasyon mula sa tagumpay ng mga drone operator ng bansa kapag nakikipaglaban sa mga air defense ng Russia. Noong Mayo 2023, sumulat ang Center for European Policy Analysis ng artikulo tungkol sa kamakailang drone attack sa Moscow. Hindi kinumpirma ng Ukraine ang pag-atake, pero malamang sila ang may gawa. Ayon sa SIPA, alam ng Moscow na mahina ang air defense ng Russia laban sa drone dahil mabagal at mababa ang lipad ng mga ito, kaya mahirap tamaan mula sa malayo. Ngayon,
Mukhang ginagamit ng Ukraine ang kalamangan ng kanilang mga drone para palihim na madala ang kanilang mga F-16 sa mga lugar na kailangan nilang puntahan. Habang iniiwasan nila ang mga radar ng Russia, hindi ito perpektong estratehiya dahil mas maliit ang radar signature ng mga drone kaysa sa pinakamababang lumilipad na fighter jet. Gawa ito sa plastic at maliliit na makina, kaya minimal ang thermal signature, ayon kay SIPA. Dagdag pa rito, mas madaling makaiwas ang mga ito sa mga paparating na missile. Gayunpaman, ang mababang paglipad ay isang kilalang kahinaan ng Russian air defense. At ito ay lalong sinasamantala ng Ukraine gamit ang kanilang mga F-16. Hindi lahat ng paglipad ng F-16 ng Ukraine ay nangangailangan ng pag-iwas ng mga piloto nito sa Russian air defenses. Sa ilang pagkakataon, hinahanap pa nga ng mga pilotong iyon ang mga missile ng Russia. Sa isa pang kahangahangang taktika na ginagamit ng Ukraine, madalas na lumilipad ang mga F-16 ng bansa bilang bahagi ng mas malalaking grupo. Sa mga grupong iyon, nagsisilbing escort at pain ang F-16 para protektahan ang ibang eroplano na may precision bombs sa strike missions, ayon sa The Military Show. Imbes na iwasan ang depensa ng Russia, sinasadya ng mga F-16 escort na ilantad ang sarili sa kalaban. Kaya napipilitang ang Russia na sa F-16 magpaputok ng missile at hindi sa ibang eroplano. Ang mga iyon talaga ang magdudulot ng karamihan sa pinsala sa anumang target na gustong tamaan ng Ukraine, na nagiging dahilan para masayang ang mga armas ng Russia. Ang pagkaubos ng missile ay benepisyo ng ganitong operasyon dahil magbubukas ito ng pagkakataon para sa susunod na air attack kung hindi agad mapupunan ang stockpile. Baka maalala mo ang sinabi ng piloto tungkol sa pagtutulungan ng Ukraine gamit ang 3 eroplano para malampasan ang depensa ng himpapawid ng Russia, na nabanggit din namin sa video kanina. Sa misyong iyon, nakita natin ang partikular na estratehiyang ito ng F-16 na ginagamit. Normal na lang ang panganib para sa mga piloto ng F-16 ng Ukraine dahil wala silang air superiority na tulad ng sa pagsasanay ng NATO. Kailangang lumipad ng mababa ang mga piloto ng Ukraine at gawing pain ang sarili para matiyak na magiging game changer ang F-16 tulad ng inaasahan. Sa panganib na ito, may gantimpala ngunit posible ring trahedya. Ayon sa Euromaidan Press noong Nobyembre, 4 na F-16 ng Ukraine ang nawala sa unang 10 buwan ng operasyon. Ang bawat pagkawala ay naging aral. Dahil walang naitalang pagkawala ang Ukraine mula Hunyo hanggang Nobyembre 2025. Nakakagulat na 4 lang ang F-16 na napabagsak. Kapag isinasaalang-alang mo kung gaano kalaki ang panganib na kailangang harapin ng mga piloto ng Ukraine dahil sa kanilang malikhaing mga estratehiya, hindi lang talino ng mga piloto ng Ukraine ang dahilan kung bakit mababa ang kanilang mga pagkalugi. Gaya ng paliwanag ng TWZ, nakasanayan na rin ng Ukraine na palaging ilipat-lipat ang kanilang mga F-16. Mukhang lumalayo na naman ito sa doktrina ng NATO dahil kadalasan nakatago ang mga fighter jet sa hangar O para sa may aircraft carrier, nasa dagat at handang umatake. Iba ang Ukraine. Palaging nililipat ang F-16 at gumagamit ng hindi tradisyonal na airstrip gaya ng mga highway, ayon sa TWZ para mailipad ang mga piloto nila. Sabi ng piloto, ang estratehiya ng Ukraine ay dahil sa kanilang profesionalismo, kakayahan mag-adjust at pagiging malikhain. May pagkakataon kaming umatras at itago ang gamit sa mga hindi inaasahang lugar ng kalaban. Nagagawa naming tapusin ang mga gawain mula sa isang paliparan. At pagkatapos ng ilang sandali, ay lumipat agad sa iba pa. Ang laging gumagalaw na F-16 ay mahirap targetin ng Russia kapag nasa lupa. Maaari nating dagdagan ang hindi inaasahan sa kagustuhan ng Ukraine na tumanggap ng mas mataas na panganib kapag sinusuri ang kanilang mga taktika gamit ang F-16. Hindi rin mahalaga ang taktikang pagbabago kung walang resulta sa Ukraine matapos iangkop ng mga piloto ang natutunan mula sa tagapagsanay ng NATO sa digmaan. Ang maipagmamalaki ng Ukraine dahil sa mataas nilang pagiging malikhain ay ang kanilang mga resulta. Ayon sa hukbong himpapawid ng Ukraine, mahigit 1,000 at 300 Russian missiles at drones ang na-intercept ng mga F-16 mula nang ipakilala ang mga ito hanggang Nobyembre 2025. Malaki ang bilang na ito. Nasa 8-6 na interceptions kada buwan ang average. Sa mga kasong ito,
Ginagamit ng Ukraine ang F-16 para sa depensa, kaya bihira mag-alala ang mga piloto sa mga isyung binanggit sa video. Gayunpaman, unti-unti ring nagiging matagumpay ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake laban sa mga target sa lupa sa mga okupadong teritoryo. Ayon sa The Military Show, nasira ng F-16 ng Ukraine ang 300 target sa lupa tulad ng command post, imbakan ng bala, lohistika, at Unmanned Aerial Vehicle Control Station. Noong Nobyembre, naging posible ang mga pag-atake dahil natutunan ng Ukraine gamitin ng mahusay ang F-16 matapos mapagtanto na hindi uubra ang estratehiyang NATO na nakaasa sa air superiority. Maaaring mangyari ulit ito dahil ayon sa TWZ nangako ang Denmark, Norway, Netherlands at Belgium na magbibigay ng 87 F-16 sa Ukraine. Hindi pa na ipapadala lahat ng jet at mula sa Belgium ang pinakamalaking delay. Ang bansang iyon ay naghihintay pa ng mga F-35 mula sa Estados Unidos na ipapalit sa kanilang mga luma ng F-16 at matagal nang inaasahan ang pagdating ng mga F-35 na iyon. Noong Oktubre 2025, dumating sa Belgium ang unang batch ng F-35 7 taon matapos itong bilhin, na maaaring mga hulugan na matatanggap na ng Ukraine ang ilan sa 30 F-16 na ipinangako ng Belgium sa kanila sa 2026. Mas maraming F-16 ay nangangahulugan ng mas maraming oportunidad para isagawa ang mga uri ng operasyon na higit 1 taon ng pinag-aaralan at pinaghuhusayan ng Ukraine. Hindi man ginagawa ng Ukraine ang inaasahan ng NATO, hindi rin nangyari ang digmaan doon ayon sa inaasahan ng NATO. Epektibo ang estratehiya ng Ukraine gamit ang F-16 kaya nalulugi ang Russia sa mga posisyon, kagamitan, drone at misil. Sa paglapit ng 2026, posibleng mas marami pang hamon ang harapin ng Russia bukod sa pagdami ng F-16 ng Ukraine. Maaaring dumating ngayong taon sa Ukraine ang mga Gripen fighter jet mula Sweden, kasama ng ibang sandata na magpapalakas sa puwersa ng Ukraine. Alamin pa ang tungkol sa mga paparating na sandatang ito sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabago at pinakamagagaling na taktika ng Ukraine. At salamat sa panonood.